Kamusta ngayon? Pag-uusapan natin ang buhay ng ilang kurtisan na nauwi sa kahirapan. Mula Renaissance Venice, kung saan ang isang makatang babae ay nawalan ng dangal, hanggang sa magandang taga-Paris na naging inspirasyon sa sining, namuhay ang mga babaeng ito sa karangyaan, nagmahal ng mapanganib, at nagtapos sa malungkot na pagkawasak. Samahan ninyo ako tuklasin ang lahat ng ito at iba pa sa ating unang kwento. Babalik tayo sa Venice noong ika-16 na siglo. Si Veronica Franca ay ipinanganak sa uring Cittadini sa Venice noong ika-16 na siglo, marahil noong 46. Kasagsagan ito ng kulturang Renaissance sa Venice, panahon ni Titian, pinakadakilang pintor ng lungsod at huling maestro ng Renaissance. Sa Europa, ang pamilya ni Franco ay sumama sa mga panghukuman kung saan pinararangalan sina Titian at iba pa. Ang Cittadini ay mataas na gitnang uri sa lungsod na nagbibigay ng burokrata at mahistrado para sa burokrasya ng republika. Ang ina ni Franco ay si Paola Fracassa, isang pinararangalan at kilalang kurtisano na tinawag na Cortigiana Onezza. Epektibong prostitute sila, ngunit mataas ang pinag-aralan at kakaunti lang ang kliyente. Kadalasan ay politiko, mahistrado, at mayayamang mangangalakal noong huling bahagi ng Renaissance sa Venice. Karamihan sa mga pinararangalan na kurtisanong ito ay marunong tumugtog ng instrumento, may malawak na kaalaman, at kayang makipag-usap tungkol sa tula, panitikan, at sining sa customer. Sila ay kakaiba kumpara sa ibang prostitute na nag-aalok ng serbisyo malapit sa tulay ng Rialto sa Venice na may hindi mapiling kliyente. Maraming pinararangalan na kurtisano sa mga maharlikang korte ng Europa at sa paligid ng mga sentro ng pamahalaan ng mga lungsod-estado gaya ng Venice, Milan at Florence noong unang bahagi ng makabagong panahon. Natuto si Veronica ng kasanayan ng kurtisano mula sa kanyang ina noong teenager siya. Gayunpaman, sandali siyang nag-asawa. Noong unang dekada 60, wala pang 16 o 17, siya nang ikasal siya kay Paola Panizza, isang doktor sa lungsod. Ito ay kasunduang kasal na hindi nagustuhan ni Franco. Dahil dito, ginawa niya ang unang huling habilin noong 64, wala pa siyang 20 taong gulang. Hiniling ni Franco kay Panizza na isauli ang kanyang dote. Hindi na nag-asawa si Franco. Alam natin ito. Nanganak siya ng 6, ngunit 3 lang ang nabuhay lampas sanggol. Dahil sa kanyang reputasyon at koneksyon sa mayayamang lalaki sa lungsod, nagawang palakihin ni Franco ng maayos ang mga anak sa sarili niyang bahay at kaya ring kumuha ng mga katulong. Noong dekada 60 at 1570, umangat si Franca sa hanay ng mga kilalang iginagalang na kurtisano ng Venice. Mukhang bastos ito ngayon, pero noong ika-16 na siglo, ang mga kurtisano ng Venice, gaya ni Franca, ay nakalista sa mga katalogo na may paglalarawan sa kanila at kanilang katangian. Para sa maraming mga ngalakal at opisyal na bumibisita sa lungsod na noong 65. Pagkatapos ng kanyang kasal, agad siyang napabilang sa mga pangunahing at pinakaginagalang na kurtisano ng Venice. Nagbigay ito ng address at bayad sa mga kurtisanang tulad ni Franco sa lungsod. Praktikal ang mga ganitong katalogo, lalo na sa lungsod na tirahan ng mahigit 11,000 prostitute at kurtisano noong ika-16 na siglo. Evidently, Malinaw na si Franca ay isa sa mga pinakatanyag na kurtisana ng kanyang panahon noong huling bahagi ng dekada 60 nang sinimulan niyang gawin ang kanyang bagong testamento noong 70. Ang mga taong nakalista bilang mga tagapagpatupad nito ay mula sa mga elite ng lipunang Venetian. Halimbawa, isa sa mga ito ay si Lorenzo Morosini, isang miyembro ng konseho ng 10 ng Venice na kasama ng Doge. Ang punong mahistrado ng Venice ay epektibong namahala sa Merchant Republic. Si Ludovico Ramberti ay miyembro ng makapangyarihang pamilyang mangangalakal sa Venice. Malamang kilalang kliyente ni Franco si Rambardi dahil siya mismo ang gumawa ng huling habilin niya. Mapagbigay na iniwan ni 70 ang isang bahay sa isang lupa malapit sa Venice para sa isa sa mga anak ni Veronica, mga anak. Kaya kahit nakakainis ang kulang na detalye sa buhay ni Franca,
Ipinapakita sa huling habilin ni 70 na bilang pinararangalan na kurtisano sa kanyang 20s, nakikisalamuha siya sa pinakamakapangyarihang tao at pamilya sa Venice. At na kumikita siya ng sapat na pera upang maitatag ang sarili bilang isang ginang ng isang kilalang sambahayan. Sa lungsod ni San Marcos noong 74, sandaling nakuha ni Franca ang kanyang pinakatanyag na kliyente. Noong Mayo ng taong iyon, namatay si Haring Carlos Siyam ng Pransya. Si Enrique, kapatid niya, ang pumalit bilang Enrique III. Malayo si Enrique sa bayan niya dahil ilang buwan pa lang mula nang gawing hari siya ng Polonia at Lithuania sa silangang Europa. Mahaba ang pag-uwi niya. Dinaanan ang Benicia at nagkaroon ng sandaling malambing na ugnayan kay Veronica Franco. Noong dekada 80, sumulat siya ng soneto na binanggit ang maikli niyang ugnayan sa hari ng Pransya. Matapos ang maikling ugnayan ni Veronica sa hari ng Pransya, tinamaan ng salot na bubonic ang malaking bahagi ng Hilagang Italia. Ang kinatatakutang itim na kamatayan ay hindi kailanman tuluyang nawala matapos itong unang dumating sa Europa noon pang dekada 40. At patuloy nitong tinatamaan ang mga rehiyon sa pamamagitan ng malalaking pagputok ng sakit. Sa pagtatapos ng ika-17 siglo, matindi ang tinama ng sakit sa Benicia noong 1700 at 75 1700 at 78. Noong panahong iyon, 1/4 hanggang 1/3 ng populasyon ng lungsod o mahigit 100,000 katao ang namatay sa loob ng 36 na buwan. Sa panahon bago magkaroon ng mabisang gamot, ang kwarentena lang ang tanging proteksyon laban sa salot. Maraming may kaya ang tumatakas mula Benicia tuwing may sakit para makaiwas sa siksikan at mabilis na pagkalat ng sakit. Kasama nila si Franca na halos 2 taon na wala sa lungsod at bumalik lang noong 77 nang humupa na ang salot. Pagbalik niya, nadiskubre niyang nilooban ang kanilang bahay, isa sa maraming nabiktima sa lungsod noong epidemya. Dahil dito, nawala sa kanya ang mga pilak, alahas, libro at pera, malaking pagkalugi na katumbas ng ilang taong sahod. Para sa maraming taga-Venice noon, lalo pang nakapagtaka na nagkaroon pa ng dagdag na pagnanakaw sa kanyang bahay noong huling bahagi ng dekada 70. At kalaunan, nagsimulang maghinala si Franca na ang sarili niyang mga kasambahay ay kasabwat sa mga krimeng ito. Malamang dahil sa problemang pinansyal noong dekada 70, kaya sumulat si Franca sa pamahalaan ng Venice. Noong 1957, iminungkahi niyang magtayo ng bagong bahay kawanggawa para sa mga dating kurtisano at prostituta na naghihirap. Naging maimpluwensya siya rito dahil may naitatag na institusyon noong huling dekada 70, kahit hindi siya inatasan ng pamahalaan na mamahala nito. Si Veronica Franca ay kinikilalang isa sa pinakadakilang babaeng makata at manunulat sa Europa noong ika-16 na siglo. Ang ilan dito ay mula sa kanyang pagiging edukadong kurtisana. Ngunit lalo itong tumaas nang sumali siya sa literary salon ni Domenico Vernier, anak ng makapangyarihang pamilyang Vernier sa Venice. Karaniwan ang mga ganitong salon sa mga korte at lungsod ng Europa noong unang bahagi ng makabagong panahon. Bilang isang bagay na maihahalin tulad sa isang napaka-sopistikadong book club, si Franca ay naging tagapayo sa panitikan ng mga miyembro ng salon ni Vernier. Nagsimula rin siyang sumulat ng sarili niyang malawak na mga tula. Karaniwan, ito ay mga kapitoli, isang uri ng tula na sumikat noong Renaissance sa Mediterranean, lalo na sa Italia at Espanya. Noong ika-75, bago ang salot sa San Mark, inilathala ni Franca ang malawak niyang aklat ng tula, Terza Erim. Binubuo ito ng 25 tula, bagaman 8 sa mga ito ay isinulat ni Marco Vernier at isa pang hindi kilalang lalaking may akda. Ang 17 tula sa koleksyon na sinulat ni Franca ay tungkol sa kanyang buhay bilang kurtisano. Ang pakikisalamuha ni Franco sa kanyang mga lalaking costumer ay isinalarawan din sa mga kapituli. Lahat ng tula sa koleksyon ay inialay sa isang partikular na lalaki na maaaring dating o kasalukuyang costumer. Noong 80, inilathala ni Franca ang mga pamilyar na liham.
isang koleksyon ng mga liham sa pagitan ni Veronica at kanyang mga kasulatan at mangingibig sa pagdaan ng mga taon. Halimbawa, ang una ay isinulat para kay Haring Enrique III ng Pransya na, tulad ng nakita natin, ay nakasama ni Franco noong 74 habang pauwi siya ng Pransya para maging hari. Hindi malinaw kung hanggang saan ang mga pamilyar na liham ay tunay na representasyon ng aktual na palitan ng sulat niya sa kanyang mga lalaking kasama sa paglipas ng mga taon, o kung hanggang saan ang mga ito ay likhang isip lamang. Naipalathala ang mga pamilyar na liham noong 80, kasabay ng pagkawala ni Franca sa opisyal na tala. Noong taon na iyon, inakusahan siya ng pangkukulam ng guro ng anak niyang si Ridolfo Vanitelli na sinabing nagsagawa si Veronica ng mahiwagang orasyon sa kanilang bahay. Isa itong karaniwang paratang na ibinabato laban sa mga kurtisano noong unang bahagi ng makabagong panahon. At ang Europa ay papasok pa lamang sa pinakamalupit na yugto ng European Witch Craze, isang panahon ng matinding pangangaso ng mga mangkukulam kung saan tinatayang 40,000 hinihinalang mangkukulam ang pinatay sa buong kontinente. 8 at 16, 20. Ang mga paratang kay Vanitelli ay batay sa karaniwang paniniwala sa pangkukulam at paninirang puri sa kanyang trabaho. Halimbawa, sa kanyang mga paratang, tinawag niya si Vanitelli bilang isang pampublikong prostitute at isang mangkukulam sa isang pampublikong lugar. Tumatawag sa demonyo at nagiging halimbawa sa patuloy na paggawa ng masama. Sa ibang bahagi ng salaysay, pinagtibay niya na kung ang mangkukulam na ito, ang pampublikong nakamaskara at mandarayang prostitute, ay hindi maparusahan. Marami pang susunod na gagawa rin nito laban sa banal na katolikong pananampalataya. Sa kabutihang palad para kay Franco, hindi malaki ang tradisyon ng Italya sa paghahatol sa mga mangkukulam. Pero hindi ibig sabihing ligtas na siya. Sa kabutihang palad, sa tulong ng ilan sa kanyang makapangyarihang koneksyon, napawalang sala siya sa mga paratang laban sa kanya, habang si Franca naman ay nakatakas sa mga kasong isinampa laban sa kanya ni Vanitelli. Nasira ang kanyang reputasyon at nagkaproblema siya sa pinansyal at pagkatao dahil sa mga pangyayari at pagkalugi noong kalagitnaan ng 1570 si. Lalong lumala ang lahat ng pumanaw ang taga-suportang pampanitikan niyang, si Dominique Vernier, noong 1982. Pagkatapos nito, halos nawala na siya sa talaan ng kasaysayan. Hindi na siya naglathala ng bagong akda, at ayon sa buwis noong 1982, nanirahan siya sa bahagi ng Venice na tinitirhan ng maraming dating mahihirap na prostitute sa kanilang huling taon. Nang siya ay namatay noong 71 sa gitna ng 40 natapos ang buhay ng isa sa pinakatanyag na babaeng makata at kurtisano ng Italian Renaissance. Ngayon, pupunta tayo sa Inglaterra, kung saan ang isang simpleng kasambahay ay naging kabit ng isa sa pinakamahalagang tao sa bansa. Ipinanganak ang babae sa Swan Cottage, malapit sa Neston, Cheshire, Inglaterra noong Abril 6, 1765 at kalaunan ay naging tanyag sa Britanya at Europa bilang isa sa pinakamagaganda ng romantikong panahon. Ang ama niyang si Henry Lyon, isang panday, ay namatay 7 linggo matapos ipanganak si Emma. Galing siya sa mahirap na pamilya at lalong nahirapan ng maagang namatay ang kanyang ama. Kailangan nang magtrabaho ni Emma habang bata pa siya. Nangyari ito noong maagang kabataan niya, na karaniwan sa panahon ng industrialisasyon, Britanya bago ipatupad ang universal na edukasyon. 12 taong gulang pa lang siya nang magtrabaho bilang kasambahay at lumipat sa Londres. Sumunod na taon, iba-ibang posisyon ang nakuha. Sa kanyang kabataan, binago niya ang pangalan sa Emma Hart at nagkaroon ng relasyon kay Charles Greville, isang British antiquarian at miyembro ng parlamento mula 1774 hanggang 1900. Naging 4 na taon ang relasyon nila at sinabing nagtrabaho rin si Emma kay James Graham noong 1785. Tinapos ni Greville ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagpapadala kay Emma sa tiyuhin niyang si Sir William Hamilton, British plenipotentiary sa korte ng Naples, kung saan siya dumating. Noong 1700,
at 86 pinakasalan ni Emma si Hamilton noong 1971 at naging hostess sa korte ng Naples sa kanyang mid-20s. Dito, nakilala niya ang maraming kilalang personalidad sa panitikan ng Europa at naging paksa rin siya ng maraming portrait, kabilang na ang mga gawa ng mga tanyag na portrait artist noong panahon na iyon tulad ni Gavin Hamilton, Elizabeth V.G. Lebrun at Angelica Kauffman. Ipinakita si Emma sa classical at mythological na portraiture, kadalasang ginagampanan sina Medea, Ariadne at Cleopatra, kaya nagsimula siyang sumikat sa Europa. Sikat ang paglalarawan ni James Gillray kay Emma. Hindi lang naging modelo si Emma sa mga likhang sining. Ginamit din niya ang kanyang talento sa panggagaya at ang pananaw noon sa kasarian para sa sarili niyang pakinabang. Halimbawa, mahusay siyang hostess na nakakabighani ng makapangyarihang lalaki. Mahalaga ito sa susunod niyang relasyon kay Horatio Nelson. Ang buhay ni Emma sa korte ng Neapolitan mula 1,780 hanggang 1,900 ay naganap sa gitna ng malalaking pagbabago sa politika sa Europa. Noong 1789 isang revolusyon sa Pransya ang nagpatalsik sa monarkiyang pamahalaan ni Haring Luis XVI. Kalaunan, lalong tumindi ito at nauwi sa pagbitay kay Luis ng pamahalaang revolusyonaryo ng Pransya noong 1773. Dahil dito, naging kaaway sa politika ng halos lahat ng malalaking kapangyarihan sa Europa ang Republika ng Pransya. Lubhang nabahala ang mga ito sa ideya na ang mga revolusyonaryong prinsipyo na tinatanggap sa Pransya ay maaaring makagulo sa kanilang sariling kalagayang pampulitika. Kaya, hindi nagtagal matapos sumiklab ang Rebolusyong Pranses noong 89. Natagpuan ng Pransya ang sarili nitong laging nakikidigma laban sa mga bansa tulad ng Austria, Prussia, Russia at higit sa lahat, Britain. Ganito ang kalagayan nang dumating si Horatio Nelson sa korte ng Bourbon sa Napoles noong 1903. Noong panahong iyon, pangunahing admiral na si Nelson ng British Royal Navy at may mataas na posisyon sa Mediterranean. Mabigat sa kanya ang kanyang karera. Nabulag siya sa isang mata sa labanan sa Corsica bago dumating sa Napoles. Bilang bihasang pinuno ng mga katubigang ito, ang tungkulin ni Nelson noong taglagas ng 1903 ay magtipon ng mga dagdag na puwersa para sa muling pagsiklab ng labanan sa pagitan ng Pransya at ng mga kapangyarihang Europeo. Isa lang ito sa unang yugto ng mas malaking kampanya sa Mediterranean mula 1903 hanggang 1776. Mahabang serya ng labanan sa dagat sa pagitan ng British Royal Navy sa Italia at French Revolutionary Fleet sa Toulon, Timog Pransya. Ang tagal ng operasyong pandagat na ito ang magpapasya sa kontrol ng tangway ng Italia. Ang misyong ito ay maghahatid din kay Nelson sa kanyang pagkikita kay Ginang Emma Hamilton. Pagdating ni Emma sa katimugang Italia, agad siyang ipinakilala kay Nelson. Ito ay bilang asawa ng sugo ng Britanya sa hukuman ng Neapolitan, si Sir William o Lord Hamilton. Hindi lang si Emma ang kasal noon, pati si Nelson may asawa rin. Si Fanny Nisbet noong 87 ay tapat na asawa. At kahit natanggap ni Lord Hamilton ang relasyon ni na Lady Emma at Nelson, hindi ito tinanggap ng asawa ng Admiral. Agad napansin ang atraksyon sa pagitan ni na Lady Hamilton at Admiral Nelson. Inimbitahan ng mag-asawang Hamilton si Nelson na tumira sa kanilang opisyal na tirahan sa Naples habang humihingi siya ng suporta para sa Britanya sa Mediterranean. Pag-alis niya makalipas ang ilang araw, kitang-kita ang matinding impresyon nilang dalawa sa isa't isa. Akala niya'y tapos na ang lahat, pero 5 taon ang lumipas bago muling bumalik si Nelson sa Naples. Sa pagkakataong ito, lalo nang lumalakas ang mga Pranses sa buong kontinente ng Europa. Pinamunuan ng isang mahusay na general na nagngangalang Napoleon Bonaparte, isang tao na kalaunan ay gagawing sarili niyang emperador ng Pransya. Kahit nangingibabaw si Bonaparte sa lupa, si Nelson ang pinakamahusay na komandante ng hukbong dagat noon. Isang katotohanang napatunayan ng malaking tagumpay laban sa mga Pranses sa labanan sa Nile noong Agosto. 1908. Habang bumabalik siya sa Mediterranean, tumigil siya sa Napoles noong huling bahagi ng Setyembre, 1908.
Maaaring nagulat si Ginang Hamilton sa nagbago at napabayaang itsura ni Nelson. Nawala ang kanang braso niya mula unang pagbisita at halatang tumanda agad dahil sa taon ng paglilingkod sa dagat. Panauhin siya ng mga Hamilton sa Napoles. Di naglaon, nagkaroon ng relasyon si Emma, 33, at si Admiral, 40. Si Lord Hamilton, marahil sa hindi malinaw na mga dahilan, ay nagpasya na ipikit na lang ang mata sa pagtataksil ng kanyang asawa sa kanilang panauhin. Mukhang posibleng baog si Hamilton. Ang konsensya niya sa hindi pagbibigay ng anak kay Emma ay posibleng dahilan, kaya pumayag siyang magkarelasyon ang asawa niya. Noong Nobyembre, 78 balita ang lumabas sa pahayagan ng Britanya ukol sa relasyon ni Nelson sa Italia. Simula noon, naging sentro ng media sa Inglaterra si Lady Emma at ang kanyang kilalang mangingibig. Ilan sa ginawa nila ay nagdulot lang ng interes, pero nabigla at nadismaya ang karamihan sa mataas na lipunan ng Britanya. Lalong lumala ang pagkahumaling ng magkasintahan sa mga sumunod na taon, lalo na nang bumalik sila at si Lord Hamilton sa Inglaterra. Noong 79 nagkaroon ng pag-aalsa sa Napoles na humantong sa pagluklok ni Napoleon ng bagong pamilyang maharlikang Pranses. Habang nagaganap ito, maraming miyembro ng embahada at komunidad ng Britanya na nabuo noong digmaan kontra Pransya noong dekada 90 ang nagsimulang bumalik sa Britanya. Pagdating nila sa Londres noong Nobyembre, agad nagkaroon ng matinding tensyon kina Nelson, ang kalaguyo niya at Lord Hamilton laban sa asawa ni Nelson at pamilya nito. Alam na ng lahat ng sangkot ang relasyon bago sila bumalik sa Britanya. Ngunit ang pagbabalik ng tatlo sa Inglaterra ay nagdulot ng tensyon na hindi na basta mabaliwala. Lalo pang lumala nang mabilis mapansin ni Fanny, asawa ni Nelson, na buntis si Lady Emma sa anak ni Nelson. Di tulad ng asawa ni Emma na si Lord Hamilton, hindi niya matatanggap ang relasyon. Upang mapanatili ang kapayapaan, nanirahan si Nelson kasama ang pamilya niya, habang ang mga Hamilton ay magkakahiwalay na tumira sa London. Nang bigyan ni Fanny ng ultimatum si Nelson na pumili sa kanya. Okay, Lady Emma, napilitan itong magdesisyon. Bago siya bumalik sa aktibong tungkulin sa hukbong dagat noong 101, sinimulan niya ang paghihiwalay kay Fanny. Noong unang bahagi ng 19 na siglo, mas kakaiba itong gawin kaysa ngayon. Noong huling bahagi ng Enero, ipinanganak ang anak ni na 100 at Nelson kay Emma at pinangalanan nilang Horatia. Dahil wala si Nelson at abala sa hukbong dagat, nagsimulang makisalamuha si Emma sa mataas na lipunan ng Inglaterra para makuha ang suporta ng publiko sa layunin nila. Maaaring lalo pang pinainit nito ang tsismis sa London. Sa isang pagtitipon, na humaling ang prinsipe ng Wales na magiging Haring George ika-4 kay Ginang Emma, ngunit walang nangyari mula sa kanyang panliligaw. Noong taglagas na iyon, sa payo ni Emma, binili ni Nelson ang Merton Place sa Wimbledon at nagsimulang hayagang magsama. Si Ginang Emma, Lord Hamilton at Admiral Nelson pagbalik niya sa Inglaterra matapos ang kasunduan sa Amiens noong Marso na nagtapos sa digmaan ng Britanya at Pransya. Sa madaling salita, pumanaw si Lord Hamilton noong Abril. Sa wakas, nabawasan ang mga batikos ng lipunan sa London laban sa kanilang tatlong pagsasama matapos ang 103. Ngunit hindi na naranasan ni na Lady Emma at Admiral Nelson ang isang mas tradisyonal na pagsasama bilang mag-asawa dahil 2 taon lang ang itinagal ni Lord Nelson matapos si Hamilton. Si Nelson na nagtamo ng maraming sugat sa hukbong dagat sa wakas ay namatay dahil sa isa noong 105. Tumagal lang ng 1 taon ang kapayapaan ng Britanya at Pransya matapos ang kasunduan ng Amiens noong Mayo. Noong 103, sumiklab ang digmaan ng ikatlong koalisyon kung saan nagkaisa ang Britanya, Rusya, Sweden at Austria laban sa Pransya at mga kaalyado nito tulad ng Italia at Espanya. Isa sa mga pangunahing estratehiya ni Napoleon bilang bahagi ng muling pagsiklab ng labanan na ito ay ang tangkaing sakupin ang Britanya. Pero para magawa ito, kailangan niyang dalhin ang hukbong dagat ng Pransya mula Mediterranean
tawirin ang Gibraltar Strait at pumasok sa English Channel. Nang sinubukan ito, inatasan sina Hundred at Nelson na pigilan ang operasyon. Noong Nobyembre 21 natalo ng British Royal Navy sa pamumuno ni Nelson ang pinagsamang puwersa ng Pransya at Espanya sa Trafalgar, timog kanlurang baybayin ng Espanya. Hindi na makakatawid sa Britanya ang puwersang pananakop ng Pransya mula Pransya. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ni Nelson ay siya ring huli niya. Malubhang nasugatan siya sa labanan at namatay matapos ang 3 oras. Labis na nagdalamhati si Emma sa balita sa Inglaterra. Nagkulong siya sa kama ng ilang linggo dahil sa dalamhati. Sa huli, dapat asikasuhin ang huling habilin ni Nelson. Desidido ang pamahalaang Briton na iwasan si Lady Emma. Sa paghahati ng ari-arian ng Admiral, hindi iginalang ang kagustuhan ni Nelson na pantay na hatiin ang lupa at yaman kina Emma at sa kanyang lehitimong pamilya. Nakatanggap si Emma ng 2,000 ang bahay sa Merton at na 500 taunang bayad. Dahil mas mataas ang gastos sa pagpapanatili ng Merton kaysa sa bayad, agad siyang nagkaproblema sa pera. Bukod dito, naging paksa rin ng legal na laban ng pamilya ni Nelson ang taunang 500 libra. Pagsapit ng 108, umabot sa mahigit 15,000 libra ang kanyang utang at nabigo ang mga pagtatangkang ibenta ang Merton. Ang kasukdulan ng buong pangyayari ay dumating lamang noong 12 nang si Ginang Hamilton ay pansamantalang nakulong dahil sa hindi niya pagbabayad ng kanyang napakalaking utang. Nagkasunod-sunod ang mga problema sa kalusugan sa mga sumunod na taon. Nakapag-ipon ng pera ang mga kaibigan kaya nakatakas sina Ginang Emma at anak niyang si Horatio papuntang Calais, Pransya. Namatay siya makalipas ang 1 taon sa edad na 49 matapos malulong sa alak at labis na katabaan sa huling mga taon. Isang malungkot na wakas para sa isang babae na minsang sumikat sa buong Europa dahil sa mga larawang nagpapakita ng kanyang kagandahan. Patuloy siyang naaalala dahil naging paksa ng maraming libro, kanta at pelikula noong ika-20 siglo. Tampok dito ang pelikulang Bequest to the Nation, 1973, na bida sina Glenda Jackson at Peter Finch, at ang nobelang The Volcano Lover ni Susan Sontag, 1992, isang romansa. Susunod, dadalhin tayo ng kwento sa Ireland noong early 1800s. Si Maria Dolores Eliza Rosana Gilbert, na mas kilala bilang Lola Montes, ay ipinanganak noong ika-17 ng Pebrero, 1821 sa Grange County, Sligo, Ireland. Di malinaw ang dahilan, sabi ni Eliza, na ipinanganak siya sa Limerick, 18. Bukod dito, ang petsang ito ay nasa kanyang lapida, ngunit ayon sa baptismal certificate, sa County Sligo talaga siya ipinanganak at ibang petsa ang tama. Noong 21 ang kanyang ama ay si Edward Gilbert, isang opisyal ng Britanya sa County Cork, at ang ina niya ay si Eliza Oliver, anak ng isang mayamang politikong Irish. Parehong nagmula sa medyo maayos na pinagmulan ang kanyang mga magulang. Hindi gaanong kilala ang kasaysayan ng pamilya ng kanyang ama, ngunit ang kanyang ina ay lumaki sa kanilang ninunong tahanan na tinatawag na Castle Oliver, na matatagpuan sa Limerick. Sanggol pa si Eliza nang tumira sila sa County Roscommon, pero pagkalipas ng 2 taon, ang ama niyang si Edward Gilbert ay naitalaga sa India. Una, nagpunta ang pamilya sa Liverpool, England, kung saan bininyagan si Eliza sa St. Peter's Church. Pagkatapos nito, umalis sila papuntang India noong Marso 14, 1823. Matapos ang 4 na buwang biyahe, ligtas silang nakarating sa bagong tahanan na libu-libong milya mula Britain. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang buwan sa India, sa kasamaang palad ay namatay si Edward Gilbert dahil sa kolera. Noon, sanggol pa si Eliza at 19 na taong gulang ang kanyang inang si Eliza Oliver. Naiwan ang kanyang ina para alagaan ang batang anak na babae. Sa kabutihang palad, ang kanyang kayamanan at minana mula sa yumaong asawa ay nagbigay daan sa maayos niyang buhay sa India. Sa sumunod na taon, nagpakasal siya kay Patrick Craigie, isa ring opisyal.
Minahal at inalagaan niya si batang Eliza. Gayunpaman, nababahala siya sa ugali nito dahil isa siyang pilya at spoiled na batang babae. Ipinadala si Eliza pabalik sa Britanya para mag-aral at tumira sa mga magulang ng kanyang amain sa Montrose, Scotland. Unang beses niya sa formal na edukasyon at agad siyang namukod-tangi sa kaklase. Dahil kakabalik lang niya mula sa India, isang malayong lugar na naririnig lang ng kanyang mga kaklase, ang kanyang pananamit at kilos ay inilarawan bilang kakaiba, lalo na para sa isang batang babae mula sa gitnang uri. Madalas siyang nagiging tampok ng kuryosidad at puna kapag nakikisalamuha sa mga bagong tao. Si Eliza ay namulaklak at nagustuhan niya ang lahat ng atensyong natatanggap niya mula sa kanyang mga kaibigan at sa lokal na komunidad sa pangkalahatan. Isang guro ang nagsabing maganda si Eliza noon, ngunit nasira ito dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Dahil sa atensyon, lalo pang lumala ang kanyang kapilyahan. Halimbawa, sa isang pagkakataon habang nasa misa sa simbahan, isinuksok niya ang mga bulaklak sa piluka ng isang matandang lalaki. Sa isa pang pagkakataon, sinasabing tumakbo siya ng hubad sa mga kalye. Dahil sa kahina-hinalang asal, tinawag siyang kakaiba at pasaway na batang Indiyang babae. Maaaring dahil dito kaya nagpasya ang kanyang ina na ilipat siya. Sa edad na 10, ipinadala siya sa boarding school sa Monk Wearmouth, Sunderland. Ang paaralan ay pagmamay-ari ng kapatid ng amain niya at asawa nito, at habang nandoon siya, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral. Ngunit hindi ito tumagal. Sa paaralan, nakilala siya sa pagiging mainitin ang ulo at matinding determinasyon. Ngunit matapos lamang ang isang taon, lumipat siya sa ibang paaralan sa Camden Place, Bath. Umaasa ang kanyang mga magulang na ang mas sopistikadong edukasyon ay magpapabago sa kanya para maging tunay na dalaga at makapangasawa ng mayamang Ginoo. Ilang taon pa lang ang lumipas nang subukan ng ina ni Eliza na ipakasal siya sa isang 64 na taong gulang na adjutant. General ng Bengal, 14 na taong gulang si Eliza noon, at inilarawan niya ang general bilang matandang tusong may rayuma na 60 taong gulang. Isa siyang tusong dalagita na may sariling ideya sa edad na 37. Sa edad na 16, tumakas si Eliza papuntang Ireland kasama ang isang kapitan na nagngangalang Thomas Hames na nakalib noon. Nagpakasal sila sa County Meath. Agad pumunta si Eliza at ang bago niyang asawa sa India, ngunit hindi siya nakaangkop sa buhay kolonyal at naghiwalay sila ng magkaibang babae, si Thomas Hames. Sinabi niya kalauna na ang mga biglaang kasal, tulad ng mga tumatakas na kabayo, ay halos siguradong magtatapos sa sakuna. Matapos ang 5 taon sa India, naghiwalay ang mag-asawa at umuwi si Eliza sa Inglaterra. Habang naglalakbay pabalik ng Britanya, nagkaroon siya ng relasyon sa isa ring pasahero. Nang malaman ito ng kanyang asawa, nagsampa siya ng kaso para sa diborsyo. Kaya inilabas ang kautusan na nagbabawal sa parehong panig na magpakasal muli. Mag-isa na sa London si Eliza, kaya kumuha siya ng leksyon sa sayaw at nagpasya na magkarera sa entablado. Binago niya ang kanyang sarili bilang isang Spanish na mananayaw sa ilalim ng pangalang Lola Montes at unang nagpakita sa high markets noong 3 ng Hunyo, taong 43. Sa kanyang autobiography, sinabi niyang matagumpay ang kanyang unang pagtatanghal sa entablado, ngunit hindi ito totoo. Tinawag siyang Ginang James at pinalayas sa entablado dahil peke siyang Spanish na mananayaw. Kalaunan, nanguna sa protesta laban sa kanya ang lalaking tinanggihan niya. Dahil sa mga hadlang sa Inglaterra, lumipat siya sa kontinente para magtagumpay. Nagsimula siyang tumanggap ng pabor mula sa ilang mayayamang lalaki. Kumalat ang balita at tinawag siyang kurtisano ng marami. Si Eliza, na ngayoy Lola Montes, ay nagtungo sa Alemanya. Sabi sa kwento, inatake niya ang pulis gamit ang latigo ng kabayo. Sa mga sumunod na taon, palagi siyang may latigo at madalas itong gamitin. Ang pangyayaring ito ay naging isang mahalagang punto
ng pagbabago para sa kakaibang ugali niyang ito. Bukod pa rito, sa Alemanya niya nakilala ang tanyag na Hungaryanong kompositor na si Franz Liszt. Hindi malinaw ang mga detalye ng kanilang relasyon, ngunit malamang na sila ay nagkaroon ng romantikong ugnayan sa isa't isa. Dahil sa koneksyon niya, nakapag-debut si Lola Montes bilang mananayaw sa opera ni Fromental Halevi na Le Lazeron sa Paris. Nakakadismaya ang kanyang pagtatanghal at pinagtawanan pa siya sa publiko. Isinulat ng isang pahayagan noon na ang kanyang kagandahan lang ang nagbigay sa kanya ng kalamangan. Ngunit wala siyang talento. Sa Paris, dumalo siya sa maraming sosyal na okasyon at nagkaroon ng mga kaibigan at kasintahan sa iba't ibang grupo. Nagkaroon siya ng relasyon kina Alexandre Dumas, may akda ng Ang Konde ng Monte Cristo at Ang Tatlong Musketero, at kay Alexandre Dujarria, kritiko at may-ari ng pahayagan. Sa mga mayayamang kasintahan niya, napanatili niyang marangya ang pamumuhay at naipagpatuloy ang karera bilang mananayaw. Isang gabi noong 1945, matapos ang pag-inom at pagsusugal, nag-away ang isa sa kanyang mga kasintahan. Naroon ang tagapaglathala ng pahayagan na si Alexandre Dujarria at habang lasing na-offend niya si Jean-Baptiste Rosamond de Bobalong. Galit na galit, hinamon niya ang lasing na si Dujarria sa isang duelo. Bagamat nag-alok si Lola na bihasa sa baril na siya na lang ang humalili, tumanggi ang tagapaglathala ng pahayagan at tinanggap ang duelo kaya nauwi ito sa kanyang pagkamatay. Pagkatapos ng paglilitis, sinundan ni Lola si Franz Liszt, ang kompositor, papuntang Bonn dahil sa isang kakaibang dahilan. Hiniling niyang makapasok sa piging ng mga lalaki at pagkapasok niya, sumayaw siya sa mesa na ikinagulat at ikinabahala ng lahat. Matapos ang insidente, nagtungo siya sa Munich at dumating noong Setyembre 46. Nakuha niya ang atensyon ni Haring Ludwig I ng Bavaria na mahilig sa mga bagay na Espanyol at sa mga babae. May kumalat na tsismis na noong una silang nagkita, tinanong siya ng hari kung totoo ba ang kanyang dibdib. Sinabi nitong, likas ba o gawa ng sining? Sumagot siya sa tanong sa pamamagitan ng paghiwa sa damit at ipinakita ang likas na biyaya ng kalikasan. Mabilis niyang nakuha ang matandang hari at naging kerida niya ito. Batay sa tala noon, malaki ang kontrol niya sa hari. Ginamit niya ang impluwensya para suportahan ang mga liberal, lalo na sa pagpigil sa kapangyarihan ng mga konserbatibo at simbahang katoliko. Dahil sa laki ng impluwensya niya, tinanggal ni Ludwig si Carl von Abbe, pinuno ng Ministry of Interior, dahil tutol ito sa paggawa kay Lola bilang countess. Labis na inibig ni Ludwig si Lola, ngunit ito rin ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Napansin ng pamahalaan at mga tao kung paano kontrolado ni Lola ang hari. Hindi nila nagustuhan ito, pati na ang kanyang makabago at mapagmataas na ugali at ang kanyang madalas na pag-init ng ulo. Lalo siyang hindi sumikat nang isapubliko niya ang hiling na gawing maharlika kahit may galit sa Bavaria. Noong 47, sinuway ni Ludwig ang opinyon ng publiko at ginawa siyang kondesa ng Landsfield. Binigyan din siya ng malaking pensyon at maganda ring tirahan. Ayon sa isang general, hindi pa ako nakakakita ng ganitong demonyo nang tinutukoy si Lola. Noong 48, nagkaroon ng mga kaguluhan sa Bavaria. Isang grupo mula Universidad ng Munich ang nag-alsa laban sa hari. Dahil sa payo ng kerida, ipinasara niya ang universidad. Pagsapit ng Marso, lalong lumakas ang revolusyonaryong kilusan kaya napilitan siyang muling buksan ang universidad. Ang kapangyarihan ng mga revolusyonaryo at galit kay Lola ang nagtulak na mapalaya siya sa bansa at pagkalipas ng ilang araw, magbitiw sa trono. Kahit sikat noon si Ludwig, ang relasyon niya kay Lola at mga desisyong nagawa sa impluwensya nito ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Tumakas si Lola sa Switzerland, umaasang susunod si Ludwig
pero hindi ito nangyari. Pagkatapos, noong huling bahagi ng 48, bumalik siya sa Inglaterra at agad na nagpakasal kay George Trafford Hild, isang batang kornet ng hukbo na nagkataong nakatanggap ng mana. Ayon sa kondisyon ng unang diborsyo, bawal silang magpakasal muli habang buhay pa ang isa. Inaresto siya sa bigamya pero nakalaya rin matapos magpiyansa. Napilitan ang bagong kasal na tumakas palabas ng Inglaterra. Una silang tumira sa Pransya, tapos sa Espanya, pero pagkalipas ng 2 taon, sumama ang kanilang relasyon. Isang araw biglang nawala si George Hild. Hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari sa kanya, ngunit naiulat na siya ay nalunod. Muli, mag-isa na naman siya. Noong 51, si Lola ay naglakbay upang magsimula ng bagong buhay sa Amerika. Umasa siya na mababago niya ang kanyang sarili bilang isang performer. Sa panahong ito rin, nagsimula siyang magdala ng latigo ng mas madalas, pati na rin ng baril. Si Lola ay nasangkot sa pananakit, eskandalo at legal na kaso. Ayon sa kwento, pinalo niya ng latigo ang lalaking nakasakit sa kanya. Bagamat maaaring totoo ang tsismis, itinanggi ni Lola ang mga paratang. Sinabi niya na kahit sa gitna ng mga kasinungalingan, nakakaluwag loob na marahil ay nararapat paluin ng latigo ang mga lalaking iyon. Noong Mayo 1953, dumating siya sa West Coast, San Francisco. Dito niya unang ipinamalas ang kanyang kilalang spider dance. Noong 1 ng Hulyo, nagpakasal siya sa ikatlong pagkakataon kay Patrick Purdy Hall, ang may-ari ng San Francisco Wig. Matapos ang 1 buwan, lumipat ang mag-asawa sa Grass Valley, California, pero agad din silang naghiwalay. Nagsampa siya ng diborsyo at isinama ang Hermanong doktor sa reklamo. Ilang araw matapos, natagpuan ang bangkay ng doktor sa burol, malapit doon matapos siyang barilin. Tumira si Lola sa Grass Valley ng halos 2 taon bago pumunta sa Sydney, Australia. Dumating siya sa Sydney noong Agosto 16, 1955. Siya ang bida sa dulang Lola Montes sa Bavaria, batay sa bahagi ng kanyang buhay. Ilang linggo matapos nito, habang itinatanghal ang parehong dula sa Theatre Royal, Melbourne, ipinamalas niya ang erotikong sayaw ng gagamba at itinaas ng mataas ang palda, kaya nakita ng mga manunood na wala siyang panloob. Itinuring ng marami na labag sa moralidad ng publiko ang pagtatanghal na ito at marami pa nga ang nanawagan na siya ay arestuhin. Pagkatapos, naglibot siya sa Australia na may tagumpay at kabiguan. Lalo siyang sumikat ng latigin niya sa publiko si Henry C. Camp, editor ng The Ballarat Times, dahil sa negatibong artikulo tungkol sa kanya noong Mayo. Sa edad na 56 natapos ni Lola ang paglibot at naglayag pabalik San Francisco kasama ang manager niyang si Noel Folland. Isang gabi, nahulog siya sa dagat at nawala. Walang malinaw na detalye at opisyal na imbestigasyon. Ngayon, pagbalik niya sa Amerika, umaasa siyang maipagpapatuloy ang kanyang karera, ngunit hindi siya masyadong nagtagumpay. Ngayon, sa edad na nasa kalagitnaang 30, nilikha niya ang sarili bilang isang tagapagsalita, nagsasalita tungkol sa kanyang buhay at mga babaeng bayani sa kasaysayan. Lumapit din siya sa relihiyon at nagbigay ng sunod-sunod na moral na talumpati sa Britanya at Amerika. Noong 1950 lumipat siya sa New York at tahimik na namuhay hanggang sa mamatay. Isang pahayagan ang sumulat na wala siyang masyadong kinalaman sa mga tao sa mundo. Si Lola Montes ay namatay noong Enero ng 61 dahil sa mga komplikasyon na dulot ng ikatlong yugto ng syphilis. Inilibing siya sa Greenwood Cemetery, Brooklyn, New York. Mananatili tayo sa ika-19 na siglo para sa huling kwento, pero tatawid tayo sa Pransya. Ang babae, na kalaunan ay makikilala bilang Marie Duplessis, ay ipinanganak talaga bilang Alphonsine Rose Plessis. Noong Enero 15, 1824 sa Nonant-le-Pont, Normandy, Hilagang Pransya. Si Alphonsine ay hindi ipinanganak sa yaman. Malayo rito,
Ang kanyang pinagmulan ay puno ng matinding kahirapan at pagsubok. Ang kanyang ama, si Marine Plessy, ay anak sa labas ng isang prostitute at isang pari. Siya ay lalaking pinahirapan ng buhay kaya nagkaroon ng masamang ugali. Inaabuso niya si Marie, ina ni Alphonsine. Sa huli, iniwan niya ang pamilya para magtrabaho bilang kasambahay at takasan ang mapanakit niyang buhay. Sinasabing balak niyang sunduin balang araw ang mga anak niyang babae, ngunit hindi ito natuloy. Namatay si Marie noong 6 na taong gulang pa lang si Alphonsine, kaya hindi rin gumanda ang pagkabata ni Alphonsine. Nahiwalay siya sa kanyang nakatatandang kapatid na babae matapos mamatay ang kanilang ina nang ipadala siya upang manirahan sa isang tiyuhin. Ipinadala si Alphonsine para manirahan sa bukirin ng pinsan ng kanyang ina. Ayon sa ilang talambuhay, inabuso si Alphonsine ng ilang manggagawa sa bukirin simula nang siya'y 11 taon pa lang. Sa kalaunan, nailigtas si Alphonsine mula sa mahirap na kalagayang ito nang siya ay ibinalik sa kanyang ama na nagpa-apprentice sa kanya bilang isang labandera. Trabahong mabigat at mababa ang kita, ngunit nakatulong itong makaalis siya sa hirap sa bukirin. Gayunpaman, hindi nagtagal ang ginhawa dahil iniwan siya ng ama noong bata pa siya at parang ipinagbili sa isang matandang binata sa Paris. Ngayon, mag-isa na siya, pero ipinakita niyang madiskarte siya kahit bata pa nang makatakas siya sa matandang binata at makakuha ng trabaho bilang kasambahay sa kabisera ng Pransya. Lumipas ang panahon, naging apprentice siya ng mananahi. Sa huli ng kanyang kabataan, nagtrabaho siya bilang kurtisano. Ang propesyong magdadala sa kanya ng literaturang kasikatan noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Isang araw noong 39, si Alphonsine Plessy, na sa panahong iyon ay 15 taong gulang na, ay nakatayo sa isang kalye sa Paris, nakatingin ng may pananabik sa isang tindahan ng pagkain na nagbebenta ng pritong patatas. Habang nandoon siya, napansin siya ni Juan Luis Nestor Roqueplant, isang kilalang manunulat, mamamahayag at direktor ng teatro sa Paris noon. Nauunawaan niyang ang ekspresyon sa mukha nito ay dulot ng gutom at kakulangan. Nilapitan niya ang dalaga at inalok ng pagkain. Nagpasalamat si Alphonsine at agad kumain pagdating ng pagkain. Isang pagkikita lang iyon, pero binago nito ang buhay ni Alphonsine sa mga sumunod na buwan. Nagkaroon ng relasyon si Alphonsine kay Roquepiller, kaya naipakilala siya sa mga kilalang tao sa panitikan, sining sa Paris at mga mayayamang lalaki. Sa ngayon, malinaw na lumilitaw siya bilang isang kaakit-akit na dalagang babae. Pagsapit ng dekada 40, nagkaroon siya ng sunod-sunod na relasyon sa mga mayayamang nakilala niya sa Paris. Una ay si Ginoong Nulet, isang mayamang may-ari ng restauran sa lungsod. Ilang linggo matapos nilang magkakilala, inupahan ni Nule ng apartment si Nule sa Rue de l'Arcade at binigyan siya ng 3,000 francs para sa mga pangangailangan. Ito ang simula ng bago niyang buhay bilang courtesan o prostitute para sa mayayamang kliyente. Napansin ni Alphonsine na may mas mayayamang kliyente kaysa kay Monsieur Nulet, kaya naghahanap siya ng iba. Dito rin niya ginamit ang pangalan na kilala siya ngayon, Marie Duplessis. Marie ang pangalan ng kanyang ina at ang Duplessis ay binagong bersyon ng tunay niyang apelyido. Naglagay lang si Plessy Alphonsine ng Du sa apelyido para magmukhang aristokratiko. Nagsimula rin siyang magkaroon ng mga interes na kaugnay ng mga aristokrata. Halimbawa, isang mayamang binata na kasintahan niya, si Ageno Duguiche, ang nagpaturo sa kanya ng sayaw at piano at nagsimula rin siyang matutong magbasa at magsulat. Si Du Plessis ay kilalang matalino at maganda sa mga party sa Paris noong 1940s. Pero sa mga nakakakilala sa kanya, minsan ay may dala siyang kalungkutan. Bunga ito ng kanyang traumatic na pagkabata at ang pagkaalam niya sa hirap ng buhay ay makikita sa kanyang donasyon sa mga pundasyong tumutulong sa mga babaeng inaabuso at batang inabandona sa Paris. Sitwasyong minsan niyang naranasan. Hindi lamang sina Nule at Duguiche ang naging mga kasintahan ni Duplessis. Kasama rin sina Edouard de Perigot
ang nobelista na si Roger de Beauvoir at si Conde. Si Gustav von Stackelberg, matandang aristokrata mula gitnang Alemanya, at ang Hungaryanong kompositor at pianista na si Franz Liszt. Si Liszt ang pinakamalapit at pinakamahal ni Marie. Kung nagmahal man siya sa maikling buhay, siguro para sa kanya iyon. Gayunpaman, ang buhay pag-ibig ni Marie ay pinaka-naaalala dahil sa relasyon niya kay Alexandre Dumas Jr., anak ni Alexandre Dumas Sr., ang kilalang may akda ng The Three Musketeers at The Count of Monte Cristo. Ang anak ay may ambisyon din sa panitikan. Natupad niya ang isang antas sa paglaki kahit laging nasa anino ng ama. Noong 44, siya ay isang binatang 20 taong gulang pa lamang nang una niyang makilala si Marie na kasing edad din niya. Nagkaroon sila ng relasyon, makalipas lang ang ilang linggo. Ngunit si Dumas, na labis na nahumaling kay Marie, ay pinahirapan ng patuloy na pakikipagrelasyon nito sa iba pang mga lalaki sa kalagitnaan ng dekada 1840. Dahil dito, lumayo siya sa kanya. Noong 1846, malinaw niyang ipinakita na gusto pa rin niyang ituloy ang relasyon kahit hindi ito monogamous sa kanya. Tumakas si Marie papuntang London noong 1846 at pinakasalan ang Pranses na aristokratang si Edward de Perigord. Gayunpaman, lalo siyang nagkasakit kahit 22 taon pa lang siya. Noon, si Marie ay may tuberculosis, isang malubhang sakit na lumalala sa masisikip at maruruming lungsod ng Europa noong industrialisasyon. Ang mas masama pa, kakaunti lamang ang nalalaman noon kung paano na ipapasa ang tuberculosis, kung paano ito nakakaapekto sa mga biktima, o kung paano mapipigilan ang paglaganap nito noong ika-19 na siglo. Makalipas ilang buwan mula ng ikasal, namatay si Marie sa Paris noong Pebrero 3, 1847 sa edad na 23. Nasa tabi ng kanyang higaan ang asawa niya at si Conde Gustav von Stackelberg nang siya ay pumanaw. Daan-daang tao, karamihan mula sa sining at panitikan ng Paris, ang dumalo sa kanyang libing sa John Martha Cemetery sa Hilaga ng Paris ilang araw matapos siyang pumanaw. Patunay ito ng taas ng kanyang narating bilang kurtesan sa kabisera ng Pransya sa ilang taon lang. Si Marie ay ginawang immortal ni Dumas ilang sandali matapos siyang pumanaw sa kanyang pinakatanyag na akda na pinamagatang La Dame aux Camélias o ang ginang ng mga kamelya, na kilala rin bilang Camille. Ang nobela ay isang halos hindi tinagong talambuhay ni Marie, kung saan ang pangunahing karakter na si Marguerite Gautier ay si Marie mismo, at ang pangunahing lalaking karakter na si Armand Duval ay si Dumas maliban na lang sa pangalan. Naging kapansin-pansin ang nobela noon dahil sa mahabaging paglalarawan sa isang kurtisano at kung paano nahubog ang kanyang buhay sa maraming paraan ng mga pangyayari sa kanyang kabataan at panahon, isang bagay na hindi nakasanayan ng mga mambabasa. Naging bestseller ito sa Pransya noong ikalawang kalahati ng ika-19 na siglo. Noong 1852, gumawa si Dumas ng entablado ng La Dame aux Camélias. Una itong ipinagbawal ng mga taga-suri ng entablado sa Paris dahil sa paglalarawan ng prostitusyon at tuberculosis. Gayunpaman, dahil sa reputasyon ng ama ni Dumas, agad din silang pumayag at pinayagan ang dula na itanghal. Ngunit hindi ito sinuwerte sa iba at matagal na ipinagbawal ang dula sa London. Hindi lang ito ang muling nagkwento ng ilang bahagi ng kwento ni Duplessis noong gitna ng ika-19 na siglo. Makalipas ang ilang taon, nilikha ni Giuseppe Verdi ang isa sa kanyang pinakasikat na opera, ang La Traviata, tungkol sa buhay ni Marie. Ang opera ni Verdi ay hinango sa dula ni Dumas matapos niyang bumisita sa Paris noong 1852 nang itanghal doon ang La Dame aux Camélias. Nabighani si Verdi sa kwento, kaya agad siyang gumawa ng musika para sa operang batay sa istorya ni Dumas tungkol kay Marie. Ang naging resulta na natapos noong 53 ay ang La Traviata, na ibig sabihin ay ang babaeng naligaw ng landas. Unang itinanghal ito sa La Fenice Opera House, Venice, noong Marso 53.
Ang pangunahing tauhan ay tinawag na Violeta, ngunit malinaw na siya ay base kay Marie Duplessis. At nagtatapos ang kanyang kwento tulad ng buhay ni Marie na naging isang prostitute at pagkatapos ay namatay dahil sa tuberculosis. Nakakatuwa na kahit sinensor ang La Dame aux Camélias sa Britanya, na ipalabas agad ang La Traviata sa London ilang buwan matapos ang premier nito sa Hilagang Italia. Ang dahilan dito ay habang maaaring maintindihan ng mga Ingles ang kwento ni Duplessis kapag isinalaysay sa wikang Pranses na ginamit ni Dumas, pinaniniwalaan na ang opera ni Verdi ay hindi maintindihan ng mga Ingles na manonood dahil kakaunti lamang ang nakakapagsalita o nakakaintindi ng Italyano. Ang La Traviata ang unang opera na nagpakita ng karakter na namatay sa tuberculosis. Bukod dito, tumatak sa mga tao ang tema, kaya naging isa sa pinakasikat na opera ng ika-19 na siglo ang kwento ni Marie. Isa ito sa pinakapinupuri at patuloy na itinatanghal na gawa ni Verdi sa loob ng mahigit isang siglo. Kaya naman, kahit hindi alam ng maraming tao na ang nakapanood ng kwento ni Marie Duplessis na itinatanghal sa opera. Si Marie Duplessis ay kilala pa rin ngayon, pangunahing dahil sa koneksyon niya sa mga sikat na personalidad sa panitikan at kultura noong ika-19 na siglo at dahil sa mga nailathalang talambuhay tungkol sa kanya. Habang nasa kanyang tinubuang bayan sa Normandy, maaaring bisitahin ng mga tao ang isang museo na inialay talaga para sa kanyang alaala, ang La Dame aux Camélias Museum, na ipinangalan mula sa akda ni Dumas. Ang papel ni Marguerite sa La Dame aux Camélias, Camille, ay isa sa pinakapinapahalagahang papel noong ginintuang panahon ng teatro sa huling ika-19 na siglo. Paulit-ulit na isinadula ang kwento ni Marguerite sa libu-libong pagtatanghal mula Paris, Broadway, New York, hanggang ngayon. Salamat sa panunood ng video tungkol sa mga kwento ng mga kurtisan. Sana naging kawili-wili ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanilang mga buhay sa ibaba sa mga komento. At kung may mga suhestyon kayo, sabihin din ninyo sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang aking mga bagong video. Hanggang dito na lang ako. Kita-kits sa susunod na Forgotten Lives. Salamat.